Okay, good morning po sa inyong lahat. Praise God, si Sister Insana dito. Dito po kayo sa harapan. Dito po kayo dito para ma-occupy natin yung mga ibang yung mga front rows. Yung ating mga light, paki-turn on yung ating lights. Praise God at another Sunday to worship the Lord as one body. Meron po akong gustong i-announce muna sa inyo. Meron po akong dalawang dala rito na isang booklet. Napakaganda po nito. Nabili ko sa BSA, 5 pesos lang. So, bumili ako ng worth 500 pesos. Marami po ako sa bahay, tsaka sa kotse. Men Who Met Jesus. Malit na libro. Mababasa mo ito ng isang one sitting. Ang ganda po nito, yung mga nakakita kay Jesus Christ na na-encounter nila si Pilato, si pangalan nito, yung Cornelio, ano yung pangalan nito yung kapitan na kapitan ng usually nung nasa cross si Jesus Christ. So, pwede niyo pong ipamigay sa mga kaibigan niyo. Pwede kang ingigay sa akin. And then, I'm thinking, I'm praying, pwede natin sigurong one day, maglakad-lakad tayo dyan sa subdivision natin. Hindi naman tayo kakatok, pero pag kami nakasalubong tayo, kaya nasa bakuran lang nila, pwede natin iabot. Kanina si Ellie, inabot niya yung isang ito sa kapitbahay natin, sa sari-sari store, sa grocery. Tapos ito naman po yung ginawa ni Sister Ivy, pagtuklas ng bagong buhay kay Kristo. So marami po ako nito. Pagka meron kayo mga yung mga delivery boy nyo, tubig, delivery boy, kayo nyo po ka nito. Ako ginagawa ko, every Sunday, bibili ako ng patisserie. Pero yung Sunday lang, dalawa lang binibili ko, dalawa at 50 pesos. Yung 50 pesos, kasabay nito, lagi doon sa guardhouse. Yung may guardhouse po kami doon sa gate, doon sa Pasig. Binibigyan po. Pag Sunday, alam na nila, ayan na, meron tayong almusal. Pero meron lagi nito. Siguro nahipon na dito sa guardhouse nila. Hindi po kasi natin alam. Kanina naman naglalala ko ng aso. Because yung kapwa ko, taga-amin, naglalala din ng aso. So, at least, dito, wala naman masyadong explanation. Kaya ako po lang, sa bahay nila, kung di pa nila babasahin, hindi mo lang, in due time, may mga kailangan sila o pinag-pray natin sila o lumas na ng banal na espiritu, makita nila ito, babasahin nila na sa bahay nila. Amen? So, that's one way of sharing the gospel. Ngayon, kung may magtatanong, ano yan? Kapag ano yan, kaibigan, i-share mo na. Men Who Met Jesus. Okay, so, kung gusto nyo po, pwede kayo bigyan ng tagtatang muna, tapos magbigay kayo sa mga kaibigan nyo. Okay? Praise God. Nanalangin muna tayo. Panginoon Diyos, praise the Lord. We thank you, God, for your presence, for the grace that you are bestowing us every day. Today, as we woke up, we know we have God, the Father in heaven, who is taking care of us, who is watching over us, and always hearing our prayers, because we are children of God. And if we are children of God, we have full rights for our prayers to be heard, O God, by you. This I pray in Jesus' name. Amen. Meron po tayong series na, ang series na to ay option ng ating siniseries. Meron tayong long series ng Romans, pero may kumaliwa konting series. Pero yung kaliwa ko ito, yung nagsanga na konting series mula dito sa siniseries
natin, saglit lang. Baka matapos na siya ngayon, tapos babalik na tayo sa ating main series. Okay, so buksan mo muna Kisha yung ating nakaraan last Sunday. Bigyan ko muna ng ito po yung sinare ko sa inyo last Sunday. Napakaganda po ito. Kung magigets lang natin ito ay magkakaroon tayo ng solid foundation of the knowledge of God's Word. O yung nakawag na spiritual understanding. Magkakaroon po kayo ng solid understanding. Itong Daniel 77, ito yung nasa Daniel po yan. Maraming nagtuturo mga pastors dyan. At tinuturo natin yan sa ating sa brethren, yung pre-trip. Ibig sabihin ng pre-trip, bago dumating yung tribulation, kukunin tayo ng Panginoon. Bago dumating yung dakilang kapagatiyan. Okay, so na-explain ko po last time, anong ibig sabihin ng sevens. Okay, ang sevens ay, ibig lang po sabihin yan ay para ang equivalent sa atin yan yung dosena. Dosena. Okay, ilan ang laman ng dosena? Well, sa kanila gumagamit sila ng sevens, pito. Dosena na, pito-pito ng, ginagamit din natin din yan, pito-pito, di ba? Pito-pitong dahon, pito-pitong ano ba? Pito-pito, di ba? Pito-pitong sapatos, mga gano'n, pito-pitong sanas, payamas, pito-pito. So, gano'n ginagamit ng mga Hudyo yan. So, set, next Kisha. Yun ang ibig sabihin yan. So, ibig sabihin yung pito-pitong yun ay 70 times mo sa pito. Ito yung aking personal reason bakit pinag-aralan ko yung end times. Pinag-aralan ko po yung end times. Kami dalawa kami ng boss ko sa opisina noon, 20 years ago na. 20 years ago, na book kami, ibig sabihin na siya kami na-fascinate sa end times. Okay? And then, ito, nire-review ko lang, natake natin. Pero yung pag-atake ko rito, ano lang yun, yung, kasi it's another subject ko eh. It's another subject. Ito yung nakita ni Daniel sa kanyang panaginip. Ito, panaginip ni Nebuchadnezzar. Ito naman ay panaginip ni Daniel sa chapter 7, pero parehas ang meaning. Next. Ito, ibig sabihin, yan po ay mga evidence from outside the Bible. Meron bang patunay na ang mga historical evidences ay in harmony sa Bible? Yes, meron. Sa panahon ng mga Babylonian. Ito po yung kanilang mga books at that time. Tawag nila cylinder. Okay? Ang panahon niya, 59 BC before Christ. Next. Ito po si Daniel, the one praying. Si Daniel dito, na-active siya, dinala siya sa Babylonia, sabi ng mga scholars, na 17 years. 15 to 20 years old. Pero nung manalangin sa rito tungkol dito sa 70 weeks of Daniel, naniniwala ko na sa age of 60 to 70 years old na siya. Next. Ano yung ibig sabihin ng BC before Christ, AD after death of Christ? Meaning to say, ang istorya ng mundo, ang kalendaryo ng mundo, Kristiyano ka, hindi Kristiyano naniniwala, hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, susunod ka dyan. Amen. That's how influential Jesus Christ is sa ating society, civilization. Next. Yan ang napag-aralan na natin. Daniel 24. Amen. Ano yung napag-aralan natin? Naginip si Daniel. Sinabi ng angel kay Daniel. Sino yung angel na yun? Si Gabriel. Sabi niya, 70 sets of 70 years, that is 490 years, tatapusin ko ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, tatapusin ko ng wickedness, maglalagay naman ng walang hanggang katwiran, tatapusin ko ng mga propeta, mga
prophecy, ibig sabihin, ipupulpit ko na mga prophecy at iaanoin ko na yung holy place nyo, yung temple. That is 490 years. Pero pinulahan ito 600 years before Christ plus 2,000 years sa panahon natin. That is 2,600 years. Bakit parang hindi natupad? Bakit hindi siya natupad? Samantalang 490 years lang yan. Okay, next is siya. Nasabi ko na yung reason why before. So ito po yan. Ito yung ibig sabihin ng 70 weeks of Daniel. Ibig sabihin niya, it's 490 years. Okay, dito nagsimula yan sa panahon ni Nehemiah. Tapos nagtapos niya eksakto nung si Jesus Christ ay sasakay ng donkey. Imagine mo yan. Very accurate ang Bible. Kaya kung ito, nagkamali ka rito, halimbawa, dito ka nag-start, baka matatapos yung 483 years ay yung pa lamang sa kapanganakan ni Jesus Christ. Eksakto dito, para eksakto siya mo. Ganun siya accurate ang Bible. Next. So, verse 25. Okay? Ang ibig lang sabihin mo ng verse 25, magmula nung mag-build, 49 years niya tinapos ni Nehemiah. Nehemiah po ay mas bata kay Daniel. Yung napanaginipan ni Daniel, ang nag-apply o nag-implement si Nehemiah. Tapos, i-add mo lang yung 62 weeks, yung 49 years, at saka yung 62, o that is 434 years, i-add mo yan, aabot mula sa panahon ni Nehemiah, aabot hanggang sa panahon ng mga Romano. Imagine mo yan. Okay? So, natupad ngayon yung majority nung napanaginipan din ako ni Nabucodonosor at saka ni Daniel, yung merong statue. Yung statue, ang ulo ginto, tapos dito silver. Ang ulo ibig sabihin yun ng Babylonia, tapos yung paa, yun ng Roma. Roman Empire, mga empire yan Pastor, parang kulang yan lang ang empire niya, daming empire Baka siguro yung mga magagaling sa history rito, meron pang mga empire ng mga Turkish Empire. Malaki ang empire ng Turkish. Pero dapat hindi pa namin ni Daniel yung may kinalaman sa mga Israel. Okay? Limited lang sa panahon ni Daniel. Next, sa Israel. Next isa. So hindi ko na po masyadong iyan ito, natapos na natin ito. Pero, meron naman tayong USB dito, kung gusto nyo aralin on your own, pwede nyo pong aralin. Ito nga, nag-stop dito sa 444 BC, okay, before Christ. Tapos, nagtapos siya rito eksakto sa panahon ni Jesus Christ ng AD 33, noong March 30, AD 33, nung si Jesus Christ ay sumakay sa donkey, sabi ng mga tao, Osana, Osana. So, parang, di ba? Parang nag-iupo na si Jesus Christ, pero after 2 days lang, sabi nila, pako yan sa krus, pako yan sa krus. March 2, AD 33. Okay, so, ang natapos po, mula sa 490 years, ang natapos ay 483 years lang. So, merong natira na 7 years o 1 week. 7 years. So, saan itong 7 years ngayon? Ito po, hindi pa tapos, pero nagkaroon ng break. Okay? Nagkaroon ng gap. Next. Ang 26, tapos na rin tayo dyan. Ito yung next mo na. Ito yung triumphal entry. Kung nagtuloy-tuloy si Jesus Christ, pinaupo na siya bilang hari, hindi siya pinatay, tapos na yung 490. Eksakto doon sa schedule. Kaso, pinatay si Jesus Christ, hindi kasama rin doon sa hula ni Daniel. Ang sabi ni Daniel, maka-cut off ang Messiah at wala siyang nakuha doon sa kanyang pinakakot muna. Okay, next. Ito po yan sa 26. Next is siya papatayin. Ito, so na-cut off si Jesus Christ. Importante po yung pagka-cut off na yan, yan ay binanggit ni Daniel para naman may singit ka. May singit ang iglesia. Ang mga hindi, kasi yung propesya ito ay para sa mga Hudyo. Hindi ka naman Hudyo. It's for the Jews. Okay? Kung hindi na-cut off, tapos na yan para sa Hudyo. Wala nang kasalanan, wala nang wickedness, meron ng everlasting
biyaya po ito. Amen? Actually, ito rin ang magliligtas. Ito rin ang magtatapos ng kasalanan. Darating ang panahon, pero dito yan, nabayaran. Next. Yan. So dito po, natapos na ito. Doon sa 400, doon sa 70 weeks, or 483 years, 70 weeks, natapos na 69 weeks. So ilang week na lang natitira? 70 minus 69, 1 week na lang. Eh kaso, na-separate yung 1 week. Na-separate eh. Nagkaroon ng break. Ito po yung panahon natin, yung break. Dito tayo ngayon. Amen? Itong ulang ito, para sa mga Hudyo, wala tayong kinalaman. Pero doon sa pagkakatop ni Jesus Christ, nakatop, doon tayo nasingit. Dito na meron ka na ngayong kinalaman. Dito na yung ating Christianity. Dito na yung church. Okay? March 30, AD 33, dito po yung triumphal entry sa Luke 19. Tapos, nakatop si Jesus Christ March 3, AD 33. Nakatop, pinatay. Pinatay si Jesus Christ. Pero, tapos nagkaroon pa niya ng AD 70, sinulog muli ang templo at ang city. Tapos, dito na tayo ngayon. Naniniwala ako, dito na po tayo. Konting-konting na lang kasi 2,000 years na yun eh. Okay, next. Yan, ang AD 70. History po yan. Bumagaling ka sa history, mahilig ka sa history, mababasa AD 70. Maraming nangyari sa AD 70, of course. Kada taon naman, maraming nangyayari. Year 2019, year 2020, year 2020-21, anong pinaka-dominant na nangyari sa mundo? Ha? Ano? Pandemya, COVID, di ba? Pero kahit na maraming mga nangyari sa panahon yan, walang tatalo sa pangyayaring pandemya. So kung lalampas ang maraming panahon, pagka binalikan ng history, ang nangunguna sa history ay yung pandemya. Tama mo ba? Tingnan mo yung history ngayon, AD 70. Merong isang nangyari niyan actually, pero isolated lang sa Israel lang. Ganun katindi ang Israel sa history. Kasi yan ang time clock ng Panginoon eh. AD 70, sinunog ng mga Romano yan. Sa pamamagitan ni General Titus. Okay? AD 70. Tapos, nawala ang mga Israelita. Nagkalat. Parang ang Israel noon. Ang galing po ng Israel eh. Andiyan yung mga Haring Solomon, sila David. Panahon ni David, nila Haring Solomon, parang sila ng superpower sa buong mundo. So, ang ganda ng Israel. Tapos, nagkasala, hinayaan ng Panginoon na mapugpog sila ng Babylonia, and then ito nga, AD 70. Tapos, noong 1945, pinagpapatay pa sila ni Hitler. Tama? 1940s. Nakapatay si Hitler ng 6 million ng mga Hudyo. Sinulog niya yung mga bata. Holocaust. Yan. Istorya. Pero AD 70, sinulog naman ni General Titus, ni Emperor Nero, ang buong Jerusalem, buong city yan. Parang buong mapalit. Tapos yung kanilang templo. Pero bago mangyari yan, yung laan din ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, wala kang makikitang halong lak o bato na nakapatong sa kapwa bato. Kasi kung sunugin yung templo, yung mga ginto-ginto nag-melt. Tapos, sinulog yan, although andyan pa rin, tapos ang ginawa ng mga Romano, naggigiba nila. Hindi isa-isa na talaga yung mga bato para kunin nila yung ginto. So, nakakonus namin ni Jesus Christ, walang bato na nakapatong sa kapwa. Ganun po ka-accurate ang Bible. Amen? Literal. Para yung kailan yan, literal. Kaya pagkas namin ni Jesus Christ, mamaya, itutuloy ko, literal din po yan. Next. So ito po, ito yung ating time table na pinag-aralan. Ibig sabihin po niyan, kanya-kanyang panahon. Amen? Itong yellow sa panahon, anong kulay nito? Pink. Pink, no? Isang kulay, isang panahon. Red, isang panahon. Light green, isang panahon. Green, isang panahon. Ang tawag nila yan, rightly dividing the word of truth. Parang yung 490 years. Yung 490 years, pinaghati-hati,
sa 7 years. Kumbaga yung 70 weeks, pinagatihan niya sa kada week. Ganun po ang Bible. Rightly dividing the word of truth. Ito naman, pinagati-hati. Parang yung tao, separated, at ilang hati ang tao. Tatlo, di ba? Hindi yung ba, sabi, masarap siguro itong picture. Hindi ka sabihin na ilang hati ang tao. Yung ulo, sarap sa tera. Tapos dito, hindi po gano'n. Ang tao, anong hati ng tao? Meron siyang luluwa, spirito, at kawan. Hati-hati yan. Ano po ba? Ang Bible, ilang hati ang Bible? Ilang Biblia sa Bible? Books. 66. Ilang malaking hati? Dalawa. Ano? New and old. Okay, di ba? Kaya alam natin yung mga ganyan. Ang Panginoon may sa hati-hati. Tapos, ang Panginoon sabi niya, huwag niyo, ayaw na Panginoon mix. Yung minimix. Halimbawa, yung laman at saka espiritu, ayaw na ng mimix. Okay? Ayaw niya yan. Isa pa, ayaw niya inimix ang law at saka grace. Kailangan separate yan. Amen? May kanya-kanyang panahon yan, may kanya-kanyang gamit. Amen? So, ganun po tayo nag-aaral sa Bible. Dito, ganyan, no? Yung ibang nagtuturo sa Bible, isa lang yan. Isa lang yan din po. At ihati yan eh. At isa pa, pagka, ito yung history ng Panginoon, no? Pagka dumaan na ang history ng Panginoon, hindi iikot, tapos babalik, tapos titira na naman. Ang history ng Panginoon po, pagka dumaan ganyan, wala nang balik ganyan. Amen? Tapos sabi ko sa mga anak kanina, kung nag-drive ako, sabi ko, our God is eternal. Si Abraham, meron siyang generation. Meron siyang sariling panahon. At yung kanyang sariling panahon, itong advantage of it, naglingkod siya sa Panginoon. Si David, ganoon din. Si Pablo, ganoon din. Si George Mueller, actor na ng Bible, ganoon din. Ngayon, in short term, mga anak. Hindi ka naman mabubuhay ng forever. Mamamatay din tayo, matatapos din yung ating generation. Anong ginawa mo sa generation mo? Majority ng mga tao, dumaan lang yung generation nila nang walang ginawa para sa kanila. Ang tanong, mababalik mo ba ang generation mo? Yung kahapon, mababalik mo ba? Yung ikaw ay naglalaro dyan, umaakit ka sa mga kamatsin, mababalik mo ba ba yun? Yung mga tumatanong ka sa mga sapa-sapa, naliligo ka, mababalik mo ba yan? Diba? So pagka dumaan yung panahon mo, dumaan na, anong ginawa mo sa Panginoon? Very precious siya. Nilasabi ko sa mga anak ko, pahalagaan niyo ang paglilingkod sa Panginoon. Trust and obey. Tatay ko, dumaan ang kanyang panahon. At naniniwala ko, I believe ang tatay ko, sinigurado niya, pinaglingkod niya ang kanyang panahon sa Diyos. Walang nasaya. Tayo po, anong ginagawa natin sa ating panahon? Sinong pinaglilingkuran natin ng Diyos o Facebook? Kasi ang pinaglilingkuran, sabihin mo, maraming panahon eh. Tama, sino yung pinaglilingkuran mo? YouTube. O yung sarili mo. Flesh. Invest na yung Panginoon ng Diyos. Lilipas lahat yan. Yung laman, mawawala yan. Parang bula, walang kwenta. Pero kung pinili mo sa konti mong panahon, ang spiritual na bagay na patungkol sa Diyos, kikinang yan into eternity. Kikinang yan into eternity. Si Abel, patay na, sabi ng Bible, nagsasalita pa. Kanyang dugo, nagsasalita pa. Kaya tayo po, pare-pares na naman ang halaga ng buhay natin. Pare-pares na ng oras natin, di ba ba? Pare-pares na. Pero pagka naglibot mo ang buhay mo sa Panginoon, meron po yung kinalaman sa eternity. Amen? So, yun yung panahon. Dito, tinapos na natin ito. Ngayon, asaan yung 7? Kasi 49 lang ito eh. 483 years lang. Pero hinahanap 490. Meron pang naiiwan ng 7 years nandito. So, nasingit muna ang iglesia. Ako po naniniwala ako, ibabalik talaga ng Panginoon yan. Kasi ang Panginoon po pagka nagsisimula,
Kasi sinabi niya 490 years, tatapusin ko eh. Eh hindi pa natapos ng 490 years. Nakaka 408 years pa lang doon sa plano. Eh nagkaroon ng recess. Palagay niyo po ba pagkatapos ng recess na to, iba, tatapusin niya pa rin yung natitira? Yes. Recess lang eh. Di ba pagka nag-aaral kayo, pagka recess, uwi na po ba kayo? Sino pa umuwi na, recess pa lang umuwi na. Tapos pagka nag-resume yung klase, wala na, inahanap na yun. O ba't yung sa klase niya, wala na. Eh yun po nung recess, makita ng tindahan, umuwi na eh. Okay, akala niya, uwi na. Diba? Hindi niya alam, recess pa lang. So pagka nag-recess ang Panginoon, pagka natapos yung recess, i-resume niya yung naiwan. May naiwan 1 week, oh. 1 week na lang naiwan doon sa 70 weeks. Okay, para maging 70 yan. So, for 69 weeks lang ang natatapos. 69 weeks lang ito eh. Sa kanilang calculation. Pero sa calculation natin, 483 years ang lang natapos. So, meron parang nanitirang 70 years. Ngayon, palagay nyo, kung 2,000 years na ito, kapatid, di ba? Si Jesus Christ dito, AD 1, AD 2, AD 3, AD 3, AD 4, AD 2023. Today is September 24. Okay. Palagay ko, sa palagay niyo po kaya, gaano pa katagal yan? Kakayanin pa kaya another 2,000 years? Para maging 4,000 years ang recess? Tagal naman ang recess na yan. Diba? Parang wala na katapos ang recess yan. Ang saya ng mga bulak-burero. Okay? Pero hindi po, ako na, I doubt it kung magtatagal pa ito sa mga nakikita natin. Okay, ako, di ba na ako magbibigay ng oras, pero parang sa akin, mahaba na yung 10 years. 10 years. Bakit, Pastor? Kasi andun na, kumbaga sa concert. Ang concert, mamayang gabi. Bago mag-concert yung singer, yung artista, yung artist, di ba, i-arrange na yan lahat. I-arrange yung kanyang sound system, yung mga upuan, yung mga lightnings, i-arrange lahat yan. I-settle lahat, tapos para ang mga tao, darating na lang, uupo na lang, tapos kakanta na lang. Ako naniniwala ko, nakaset up na lahat. Nakaset up na lahat. Okay? So, ano po ngayon ang magti-trigger? Pero bago natin, bago mo ipadala yung ating YouTube, yung short mo na, sabi meron, YouTube. Okay. Sige, basahin ko muna po ito. Buksan niyo po yung mga Bible nyo sa John 14. Ito, pangako ng Diyos ito. At the same time, encouragement din ng Panginoon habang tayo nag-aantay. Hindi lang tayo basta-basta nag-aantay tayo para pagod na pagod. Panginoon, kailan po kayo darating? Panginoon, bakit ang tagal-tagal po ninyo? Nakalimutan ninyo ang dapat Panginoon, parang hirap na hirap ang iyong pag-aantay sa Panginoon Diyos. Hindi po ganoon. Yes, nag-aantay tayo, pero ang ating pag-aantay ay masaya. Ang ating pag-aantay ay full of hope. And then, naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi natin sinasayang natin buhay sa mundong ibabaw. Okay, basahin ko po John 14, 1 to 4. Sabi po niya rito, huwag magalumianan. Okay? Huwag kayong mabalisa. Sino ba yung nababalisa ngayon? Alam nyo, ako, inaatake ako ng kabalisan is past few days. Naniniwala ako, atake na sa kasi evil spirits. Magkawala yung natural causes, tapos bigla ka na lang, hindi ka makatulog. Malamang-lamang, yan ay evil spirit. Kaya gawin mo, mag-pray ka, mag-review ka. Okay, kasi ito po rin yung nababalisa tayo. Kaya sabi, huwag kayong mabalisa. Natural na tayo nababalisa. Pagka nababalisa tayo, bawa, mag-aaral yung anak natin, wala pa tayong television. Yung ating inuhulugan, hindi pa, yung ating mga gastusin, wala pa tayong pera. Siyempre, mababalisa ka. Ang gagawin mo naman, mag-pray ka. Okay, mag-pray.
Tapos magdantay ka. Okay, sa Panginoon. Para sa ganun, pati yung balisa mo, mawala na. Sa mic. Okay, tapos, sabi po niya rito, huwag na tayo mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. By faith po ating pamumuhay. Kasi kabalik ka rin yan eh. Pagka nananalig ka sa Diyos, hindi ka nababalisa. Pagka nababalisa ka, hindi ka nananalig sa Diyos. Sa inyo pong buhay, anong mas marami? Balisa o pananalig? Balisa. Talagang aminado ah. Talagang balisa. Ibig sabihin niya, mahina, wala na pala. Pero hindi sabihin na wala tayong problema. Kaya natin nababalisa pa tayong problema. Pero sa kabila ng problema, pwede tayo magtiwala sa Diyos. Yung ating speaker last Sunday, di ba? About peace. Yung kanyang illustration, meron daw poles. Yung poles, kumaragas sa tubig. Maingay, malakas. Very forceful yung tubig sa poles. Pero doon sa likuran ng poles, doon sa ilalim ng poles, wala naman tubig masyado doon eh. Di ba? Tapos merong mga bato-bato doon, kasi may mga ala-alaman doon, meron daw may ibon. Tapos meron siyang bugal doon. Kahit na ang nakapaligid siya ng poles na maingay at nakakatakot, pero nagbabahay siya ron. Nag-aalaga siya ng anak doon. Ganun ang buhay natin sa mundo ito, napakaraming kabalisan. Itong lang, dito sa, di ba, pumutok na naman, parang nagsuka yung mount, yung vulkano. Nagsuka lang eh. Ngayon, daming na-trigger ng mga asthma sa Manila. Tapos kahapon, ang lakas ng ulan. Dito mo ba hindi umulan? Ang lakas ng ulan sa Manila. Tapos nakatraffic din sa Cubao. Yung mga tubig, okay? So, siyempre marami tayong mga kabalisahan. Pero, sabi ng Panginoon kayo mabalisa. Amen? Manalig tayo sa Diyos. Nagpapari tayo. Tapos, lagi tayong makipag-aral sa salita ng Diyos. Meron po tayong prayer meeting. Importante yung prayer meeting eh. Nag-prayer meeting kami sa Sukat before. Tapos nag-prayer meeting po rin tayo sa online. Tapos ganito. Tapos mananalig kayo ng mga anak nyo. Kasi kayo po yung mga pastora ng mga pamilya nyo. Kahit na walang pastora sa church, pero kung wala tayong asawa, kayo ng pastora ng bahay nyo. May anak kayo, kailangan po, ilid nyo sila. Dati ang panahon, hindi nyo naman yan. Akong bata pa, manag-pray kayo. Kasi po kayo, huwag ka nagdadasal kasi nakikinig ng Diyos eh. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Amen. So mag-pray po tayo. Tapos sabi niya dito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Ito po talagang literal po, silid. Kung gusto niyo pong pasyalan yung taas natin, pwede kayong pumasyan. Wala lang pong bayad dyan. Wala nagbabawal. Mag-ingat lang kayo kasi wala pa tayong drills. Baka mahulog kayo. Mas makita niyo, meron tayong mga kwarto-kwarto dyan. Amen? Literal na kwarto. Sabi nga ng kapatid ni Jonathan eh, ano yung tugmo yung ulo mo sa chapel natin, talagang dyan yung chapel natin, hindi lang yung illusion na pangarap sa hangin. Kasi kasama kasi tayo yung mangarap dyan, tama mo ba? So pangarapan natin yan, pangarapan natin itong lupang ito, talagang hangin pa lang at the time. Hangin. Di ba? It's just a vision. Pero ngayon, tingnan mo, sabi natin kapatid na Jonathan, itak-tak mo, matutoo. Amen? So, pwede po pasyalan mo kayo sa taas. Meron pong nagtitinda ng salaming dyan sa taas. Meron pong mga nagtitinda ng kwek-kwek. Okay? Kung hindi ganoon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroon akong upang ipaganda ko kayo ng matitira. Malapit na po yung matitira ko sa taas, pero ako excited ako sa matitira ko sa langit. Kasi, inisip ko yung matitira ko sa taas, magdodoble pa ang gastos ko eh. Pinapayaran ko yung kuryente ko sa Manila, papayaran ko yung kuryente ko dyan. Ewan ko na, kung nasasagot na ni Cap RJ yung aking kuryente rito, ay sana. Iniisip ko pa yan. Diba? Pero sa langit, wala siguro. Wala siguro mga panel ko sa langit. Walang panel ko. Walang panel ko sa langit, Brad, kasi nga,
Si Jesus Christ na mismo ang ilaw eh. Wala nang gabi. O, kung gagamitin yung ano. So, doon ako mas excited. So, tahanan ko sa langit. Kayo po, kumusta ang tahanan ko? Kayo masyadong didikit sa bahay ko ron, ha? Pag-iwari-wari ko muna tayo sa langit. Hanggang sa langit, magkakasama pa rin tayo. Since mabi ka, mag-bring tayo ng chicken doon. Pwede yun. Sa langit, kumakain tayo doon, ha? Kapag naroon na ako, at naipaganda na kayo ng matitirhan, babalik ako. I shall return. At isasama ko kayo sa akin. Do you believe? Amen. Bakit ka siguradong babalikan ka ng Panginoon? Sinabi niya, good. Ano pa? Bakit ka sigurado? Kasi ito yung track record eh. Nung sabi niya, pupunta ako nito, iligtas ko kayo bilang sanggol, tapos pinanganak, tapos lumaki. Sabi niya, sinabi niya sa mga hula, nangyari. Okay? Yung unang pagdating niya. Tapos umalis muna siya para paghanda tayo ng bahay. Ang ganda siguro ng bahay natin. Ang kapatid. Anong kapaligiran ng langit? Impyerno. Sa impyerno ba, wala ng bahay doon. Dagat-dagat nagninikas na apoy at asupre. Doon, mulan ka. Kung hindi ka pa Kristyano, kung wala pa Kristo sa puso, mulan ka. Napipil mo, nakikita mo, naranasan mo, araw-gabi. Walang katapusan. Maka 1,000 years ka doon sa impyerno, hindi ka pa nagsisimula. Regress pa lang yun. Maka 1 year ka na doon, ay 1 million year ka na doon sa impyerno, hindi ka pa nangangalakad. Eternity sa impyerno, separated from God. Sabi ng Bible, ang mga uod hindi namamatay, ang apoy hindi namamatay, Satanas sinusunog din na kasama mo, at ikaw hindi namamatay. Aware ka. Na nararamdaman mo yung sakit. Yun ang kabalitaran ng lahat. Ayaw ng Diyos na mapunta ka roon. Pero kailangan tanggapin mo si Jesus Christ. Ang tanging condition, paniwalaan mo si Jesus Christ. Amen po ba? Tinanggap niyo ba si Jesus Christ sa puso ninyo bilang Panginoon at Tagapagligtas ninyong buhay? Sigurado kayo, ha? Amen. Siguraduhin niyo. Panginoon ay kumakatok sa puso mo ngayon bilang Tagapagligtas ninyong buhay. Ayaw ka niyang mahulog sa impyerno. At ayaw ni naman, ayaw ng Panginoon kahit na sino man nahulog doon. Pero hindi ka pipilitin pumunta roon. Bakit ka pipilitin pumunta sa langit kung gusto mo sa impyerno? Baka sabihin mo sa langit walang beer. Sa impyerno may beer. Hindi sa impyerno ka. Akala mo lang may beer. Yun ang panlilang sa takas sa'yo. Wala na. Hindi ka na pwede magpariban doon. Paano papariban yung boko kung lagi nasusunog? Amen. Okay, sa langit. Walang hanggang kagayahan kasama si Jesus Christ. Yung pinakamahalaga doon. Tapos kasama natin ang mga mahal sa buhay, tatay ko, mga kapatid ko, na nauna na, mga lolo ko, mga ibang ko, makikita. Tapos makikita ko si Abraham. Okay? Makikita ko si Pedro. Makikita ko si Sakeo. Sakeo, taga pa lang maliit ka. Brother, maliit ka ba talaga? Meron din kami Sakeo sa BDC. Elder din, Sikat Mani. Diba? Tapos makikita ko si Pablo. Higit sa lahat, makikita ko si Jesus Christ. Ang nagligtas sa atin. Nang magtama. In person. Amen mo ba? Doon. Wala na sakit doon. Wala nang mercury. Wala nang mga sementeryo. Pati mga bil-bil mo yan, yung mga nagbubulwak-bulwak, wala na yan. Pero ka doon. Kapatid. Pero ganyan ka pa rin, ang mukha mo yung tsura mo, ganyan pa rin. Kaso, perfect. Aaninag na, makikilala mo pa rin kung si Katman ito. Matagal mong kilala si Katman, siguro ito si Katman ito. Kasi pag hindi si Katman yun, may makaiba. Makaiba na. Hindi ko alam kung yung kulay, magbabago lang po. Pero malagay ko, actually, black is beautiful, di ba? Sabi kasi doon, may mga nations, tribes, pupunta sa Holy City. Okay? Sa kanya-kanya mga tribo, mga Pinoy, mga Koreano, mga kaibigan ni kapatid na Jonathan, mga kay Prince na mga Koreano, okay, mga Amerikano, kanya-kanya tribo.
Amen. Actually, yung 1,000 years, ito, Mama, isa ko ngayon yung 1,000 years. Baka hindi na tayo mapupunta rito sa 1,000 years. Ito, yung Kingdom Age, 1,000 years. Itong lupa mismo yan. Babaguhin lang ng Panginoon, tatanggalin yung susumpa. Ang sabi niya, mababasa mo sa Isaiah, yung mga batang ganyan kaliliit, nakikipaglaro sa mga oso, sa mga tiger, sa mga lion. Ibig sabihin, napakaganda, no? Kaya sabi ko nga, papalitan ko na si Boogie, yung aming aso. Ang papalitan ko, layo. Magiging pet. So, 1,000 years po yan. Pero bago mag-1,000 years, meron muna tribulation, meron muna rapture. Okay? Sige, siya, paano ngayon? Tatapusin ng Panginoon ang church needs. Paano tatapusin ng Panginoon ang church needs? Isa, buksan natin yung ating video. Yung short lang. Yes. Patayin natin ang ilaw. Tapos, isulod na rin mamaya i-ready ko yung isa. Mag-video viewing po tayo ngayon. Okay? Ganito po tatapusin ng Panginoon. Mabilis lang. Ganito tatapusin ng Panginoon ang church needs. Okay? Lahat po ng panahon na tatapos eh. Panahon ni Digong natapos. Panahon ni Aquino natapos. Ni Digong kay Marcos, Bobong Marcos natapos din yan. Kanya-kanyang administration matatapos. Ang church age, ang grace period, matatapos po yan. Paano tatapos ng Panginoon? Ganito po. Sige. Laksa mo. Laksa mo yung sabi. Okay, sige. What says in Matthew chapter 24, verse 42? Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ will come this month. Or he might come next week. Or he could even come. May mga sumasamba pero naiiwan sa church yan. Okay. Naiiwan sila sa rapture. Okay, thank you. Ang rapture po, isang kisap mata. Isang kisap mata. Ngayon, sabi nila, right after a rapture, tribulation na. Pero may nagsasabi, aayusin pa kasi yan eh. Baka may mga 2 years pang gap. Pero pagkatapos nun, ano na, pagka naniwag ka, ano na ang kapalaran mo sa mundong ito. Isa yung next video natin. Medyo matagal-tagal po ito. Bear with us. Pero ganito, para hindi ko na masyadong basahin yung sa'yo, iyon po, makikita mo sa Revelation. Ito na yung mangyayari. Ito, kung paano nangyari lahat ng panahon na nila Daniel, panahon ng mga Romano, panahon ng mga Babylonia, na inunahan ni Daniel, mangyayari yan. Niwala ko kayo sa Daniel. Next, sige. Yan, wala na medyo nakakagulat. Diba? Mali yan siya. Sige. Sige, so yan po ang ano yung tribulation? Ang tribulation, di ba 7 taon na lang ang natitira? 1 week. 1 week lang yan. Kasi 1 week meron 7 araw. Ang araw na ito yung balik sa isang taon. 7 taon po yan. Pagka kinuha na tayo ng Panginoon, ang sabihin nila, paano bawa, naiwang ka? No, naiwang ka. Ito po sabihin ko sa iyo. Kaya na ako pinapakita to. Pagka naiwang ka, mamaya, di ba bukoy kayo sa amin? Ganito, pagka naiwang ka, magbasa ka ng ganito. Tapos mamigay ka. Huwag kang magpatak ng 666. Okay? Sino yung gusto maiwan? Wala naman ano. Pero pag naiwang ka, bawal na iwan ka lang. Pag iwan ka pa, basta ayaw ko muna sumama. Okay, mauna na po kayo. Okay, pag ayaw mo sumama pa, huwag kang magpapatak ng 666. Pero hindi ka makakabili, hindi ka makakasakay ng tricycle. Kasi wala nang pera noon eh. Ang babayaran mo lang, sa babagin ng yung patak, 666. Bawa yung mag-grocery ka, gagawin mo lang, 666. Wala na naman ang iyong account. Pero pagka natataka ka ng 666, impiyar ka ba? After 7 years, impiyar ka ba? Pero pagka ayaw mo magpalitan ng 666 na napalatay ka dahil binasa mo ito, huwag kang magpapatatak. Kahit na hindi ka tatakin, huwag kang magpapatatak. Kahit na patayin ka pa, huwag kang magpapatatak. Kasi pagka pinatay ka, bubuhay ka muli, dadali ka sa langit. Amen?
Pero gusto nyo po maiwan? O konti na nga tayo sa GGC, may maiwan pa. Ang dami nga maiiwan sa labas eh. Makikisama po kayo sa mga maiiwan sa labas. Dapat dito lahat. Amen? At kasi ganito po mangyayari pagka naiiwan ka. Just in case naiiwan ka, o kaya naiiwan yung asawa mo, naiiwan yung mga anak mo, naiiwan yung mga kapitbahay natin, ganito mangyayari sa kanila. Tingnan natin. Alarm needs to be sounded. A dark shadow looms on the horizon. A day of retribution for the wicked is coming. Alas for the day of the Lord is near, and it will come as destruction from the Almighty. The Bible warns about a time that is coming, when God will pour out his judgment on mankind for their sins against him and their rejection of Jesus Christ. A day of wrath is that day, a day of trouble and distress, a day of destruction and desolation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness. This time period will last for 7 years, and following the Battle of Armageddon, will culminate in the second coming of Jesus Christ to establish his millennial kingdom and reign on earth. The tribulation is made up of 3 judgment phases: the opening of the seals, Revelation chapter 6, the blowing of trumpets, Revelation chapter 6 through 9, and the pouring of bowls, Revelation chapter 16. Each seal, each trumpet, and each bowl inflicts one terrible disaster after another with increasing intensity. The first 4 seals are also known as the 4 horsemen of the apocalypse. The first seal will be opened. A conqueror will be sat on a white horse. The Antichrist will sign an agreement with the Jewish nation. This covenant will be made to guarantee the security of Israel. The second seal will be opened. A rider sat on a red horse is given a great sword. The Bible describes this as a time of war and slaughter everywhere. The third seal. A rider sat on a black horse will have a pair of scales in his hand. After the world conflict, there will be a widespread famine. The fourth seal, the rider sat on a pale or yellowish-green horse, is given a name. His name is Death. He comes to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. 1/4 of the world's population will die in this judgment alone. The fifth seal, a multitude of people will come to faith in Jesus Christ during the 7 years of the tribulation, but many of these believers will become martyrs. The sixth seal, there will be a great earthquake. Every mountain and island will be moved out of its place. The sun will be darkened, the moon will become like blood, and stars will fall from the heavens. A terrified humanity will cry out to the mountains and rocks to hide them from the wrath of the Almighty. This is just the start of what is to come. But there is a way of escape from these troubles that are coming. The Bible says, call on the name of the Lord and you will be saved. The Bible says, believe on the Lord Jesus and you will be saved. For those who believe, the Bible says that God did not appoint us for wrath, but to obtain salvation through Jesus Christ, who died for us. The opening of the seventh seal will prepare the 7 angels to sound their trumpets that will usher in a second wave of judgments. At the sound of the first trumpet, hail and fire mixed with blood will be hurled to the earth, burning up 1/3 of all vegetation. 1/3 of the sea will be turned into blood. A great star will fall from heaven and poison 1/3 of the freshwater rivers and springs. Many people will die as a result of their contaminated water supply. When the 4th trumpet sounds, 1/3 of the heavens go dark, causing drastic atmospheric changes, including an extreme decrease in temperature. For those left behind, the 5th trumpet will sound, and the abyss will be opened. A gigantic swarm of demons will be let loose on the earth, and they will torment those who are not protected by God. Many people who are still alive during that time will long for death.
but they will be unable to die. To the sixth angel who will sound the trumpet, this command will be given. Release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. An army of 200 million men from the east will come and destroy 1/3 of the world's population. But those who remain will not repent of their wicked ways. God's judgment is coming to this world, and yet we are living in a day of salvation. God is patient towards you, and He longs that you come to Jesus for salvation. There is salvation in no one else. Only Jesus Christ has the power to save. Will you ask Jesus to save you now? Will you be rescued from the coming tribulation? Will you be saved from the horrors that are to come? God says, turn to me and be saved. Just when it seems like it can't get any worse, the 7th trumpet will call for 7 angels who carry the bowls of God's wrath. Painful sores will afflict those who have the mark of the beast. Every living creature in the sea will die. All the fresh waters will be turned to blood. The sun will scorch humanity with fire. The world will be plunged into darkness. The great river Euphrates will be dried up to prepare the way for the kings from the east. They will gather together for the great battle of Armageddon. The 7th and final bowl judgment brings the tribulation to its catastrophic conclusion. The greatest earthquake the world has ever seen will be accompanied by huge hailstones falling from heaven. By revealing the disasters yet to come, God gives us a warning that we must listen to. If we're to avoid these approaching horrors, we must turn to Jesus and be saved. When we trust in Jesus Christ for salvation, we can be assured that His hand will remove us from the earth before these disasters arrive. Act today, act now, and you have no need to fear about being caught in the tribulation. Remember, today is the day of salvation. Pause mo muna isa dyan. Pause mo doon sa first tense. Ibalik mo konti. Napakaganda nito. Ito po yung ating pag-asa kung gusto nyo maligtas sa wrath. Yung 7 years na yan, yung wrath galing ng Diyos yan. Kaya sabi nung manood natin, yung mga ginawa ng video, nababasa ko yan sa Revelation. Sabi niya rito, sa sobrang sakit, sobrang hirap, yung mga tao mahanap nilang kamatayan, hindi na makita-kita. Pagka naiwan ka, hindi ka na napalatay kay Jesus Christ. Yan po. Pasimula ko lang yan, tapos pagkatapos ka, niyulog ka sa impyerno. Sabi rito, whoever believes in the Son has eternal life. Sino raw ang manampalataya sa anak ng Diyos, meron ng buhay na walang hanggan. Nananampalataya po ba kayo kay Jesus Christ? Ngunit, yung mga tumatanggi sa anak, hindi makakakita ng buhay, pagkus ang poon ng Diyos nasa kanila. Yun ang actual na poon ng Diyos. Pagka ni-rapture ang church sa kanyang iglesia, na iwanan ka, mararanasan mo na ang hinahanap ng poon ng Diyos. Galing ng Diyos. Yun nga, binidyo kanina. So, hanggang hindi pa nangyayari yan, chance natin. Meron mo tayo last chance. Again, ang time ng Panginoon. Alam mo, hindi mo alam. Gusto mo, hindi mo gusto. Maandar mo yan. Tatapos na. Mangyayari lahat yan. Mangyayari lahat. Para bagang jeep. Gusto mo at ayaw mo gusto. Ang jeep na yan, aalis yan. Kahit na hindi ka sumakay. Amen mo ba? Sakay tayo. Next king ang isa, natuloy na natin number 1. Jesus Christ ang pag-asa natin. Sa lahat ng bagay, lalo sa impyerno, siya rin ang ating pag-asa ng ating maintenance ng pamumuhay dito sa mundo ito. Blessing, healing, sustenance, pananalapi, siya rin ang ating pag-asa.
Yung siyang ating pag-asa mula sa dakilang kapagatian at sa impyerno. Amen po ba? In Jesus Christ lang. Mga kapatid, it's about time na magsundo na tayo ng buhay. Take God seriously. Sa mga Diyos ay serious. Hindi nakikipili ko ang Panginoon. Nangyayari ng ganyan. Bakit ko nasabi kung malapit na yan? Makita niyo po yung mga patikim. Nasunog ang Maui. Yan ang nasunog. Nasunog naman. Buong city. Buong probinsya nasunog. Amerika yan. Mga earthquake. Palakas ng palakas. Mga patikim po yan. Pero hindi pa talaga yan. Ano po ba? Pero pinakadakilang sign ng pagdating ni Jesus. Ang rapture walang sign. Yung rapture wala. Pero yung second coming, yung pagdating ng Panginoon Jesus, meron sign. At saka itong mga tribulation, yung ang Israel. 1948, May 14, ipinanganak ang Israel. Ngayon ay 73 years na. One generation ng Israel. Ang Israel po kasi, lahat dyan mangyayari yung mga karamihan, majority sa hula sa Israel. E kung walang Israel, paano mangyayari? Paano daramo yan si Jesus Christ kung walang Israel? Bumalik ang Israel. 1,800 years na walang Israel. Imagine, saan ka makakakita ng bansa na wala? Kahit na 400 years na, kahit na 100 years na, makakabalik pa, wala na. Pero Israel, nawala dahil nahulang mawawala. For 1,800 years after that, sabi ng Panginoon, babalik yan. Parang yung mga buto na nagkaroon ng laman, litid, yun ang Israel. Sa Ezekiel, May 14, 1948, nabuo ang Israel. Ang Israel, napakabata. 73 years pa lang, pero powerful na, buo na siya. One generation na siya. Ready na Israel para balikan ng kanyang Panginoon. Diba, tinanggihan siya? Sa pasapsapan pa lang, tinanggihan eh. Hindi nga siya pinanganak doon sa bahay, o sa hotel, o sa mga lahi. Pinanganak siya sa pasapsapan. Tapos, tinanggihan pa siya ng Israel nung siya ay pako sa krus. Pero darating ang panahon, dahil sa tribulation, iiyak sila. Kayo po pala, ang Messiah na hinahantay namin, Panginoon, dumating na awa, tatanggapin na po si Jesus Christ. Babalikan ng Panginoon ng Israel. Patapos na. Buo na po ang Israel. 2014, pumunta kami roon, magkatagal ngayon. Israel. Nakakaganda na. Babalikan na. Kasi dito sa mag-ahari, yun ang pinaka-kapitolyo natin. 1,000 years ang Kapitolyo, hindi sa Fernando. Ang Kapitolyo ay Israel. Doon uupo in person si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Amen po ba? Ready na lahat yan. As I said, antayin na lang natin, ready na lahat yan. Ako naniniwala. Sabi nga sa tatay ko ikaw, kumantay-mantay mo ang Panginoon, kaso hindi nakapagantay eh. Gusto na makita kagad ng Panginoon, nahato na eh. Ay, ng tatay mo, di ba? Si tatay, ano pa nga ng tatay mo? Si Juan. Kaya po Juan, hindi nakapagantay. Nakina na. Amen? Pero, makikita-kita pa rin tayo. Mga kapatid, anong araw dito natin? Walang personal mo kung hindi ka ba Christian. Okay? Tagal mo si Jesus Christ. Pero kung tumagal ka na, praise God. Pangalawa, mabilis lang ang rapture. Nakita yung rapture? Ang isang mata. Yung mga natutulog kayo mag-asawa. Tapos nakita ng asawa ko, wala na sa yung asawa ko, kinuha ng mga aliens. Hindi mo alam, ang asawa mo pala ay na-rapture, nakiwang ka. Ikaw ba gusto yung maliwa ng asawa mo? Sabi ng iba, okay lang. Huwag gaganyan ng asawa mo. Kaya paano mo yan? Okay. Eh yung anak mo, kung ang asawa mo, pwede pa eh. Eh yung anak mo, sige nga. Kaya actually, kidding aside, ang asawa natin. Amen? Kaya nag-aaway kayo lagi niya. Pero asawa mo yan eh. Lalo na yung mga anak mo. Yung mga magulang mo. Yung mga kapitbahay mo lang, classmate mo. Kaya importante po itong magbibigay tayo ng gano'n. At least, nag-warning na tayo sa kanila. Amen? Ito, warning na sa kanila to eh. At baka kung ano naman, mag-rapture, tapos, yung ating kapitbahay sila, money, wala na. Hindi kaya sila binaha. Ayos, doon sila sabi na,
Ngayon, yan ang sisisihin nila. Si sister, si Gina, kinuha lang ng alien niya. Kawawa naman. Hindi niya alam si Gina nasa langit na. Kaya aayusin nila ngayon. Huwag kayong magpanik. Aayusin natin, sabi na ni Christ. Aayusin ko yan. Okay? After, aayusin pa niyan. 3.5 years eh. And then yung another 3.5 years, mapapakita siya ng kanyang kasamaan. Antichrist talaga. Pero doon na lalabas yung galing ng Diyos. Amen? So hanggang doon na tayo, tatapos muna ng future events. Okay? Babalik na tayo next week sa ating series. Doon na muna tayo. At least nakita natin yung rapture, at saka yung tribulation, yung 1,000 years, pagka sinipag-sipag ako, at saka yung rebel. At saka 1,000 years, ibig sabihin 1,000 years, aayusin na ng Panginoon to. Wala na sumpa. Okay? Kahit na anong itanin mo dyan, tutubo. Wala na mga fertilizer. Okay? The same place. Yan 1,000 years. At ang hari, si Jesus Christ. At ang Kapitolyo, ayan, Jerusalem. Ang sarap aralin ko niya. Amen? Pero actually, so meron kayong idea ngayon sa what next, di ba? What next sa ating schedule ng Panginoon? Ano pong next schedule ng Panginoon? Anong next schedule ng Panginoon? Kung nakikita niyo yung kalendaryo ng Panginoon, anong next schedule niya? Big event. Rapture. Yan, next schedule yan. Okay. Tapos after ng rapture, tribulation, di ba? Tayo nasa langit. Pero yung tribulation sa baba. Okay? 7 years lang yung tribulation. And then after the tribulation, ano na? 1,000 years. Tapos, heaven. Para sa mga believer yan. Para sa mga non-believer, puro kahirapan. Mahirap ka na rito. O, dadali ka pa ng tribulation. Mahirap ka pa, di ba? Doble-doble ka malasa. Kasi nga, ano yung reason? Ignorance. Ignorance. Wala silang alam. Kung papaalam mo naman sa kanila, they reject. And they choose to be ignorant. Still. Ano natin isang ignorante. Kaya naman, maunawaan nila, hindi na paniniwalaan. That's unbelief. Pero tayo salamat sa Panginoon. Napakasimple lang natin. Napakasimple tao lang natin. Pero tayo mga anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, wala nang puot ng Diyos sa'yo. Kayo mo ba kinapupuotan yung anak niyo? Hindi. Ako nga, aking binabantayan. Kasi masyado akong binamahal ng mga anak ko. Baka mamamahal ko masigit sa Panginoon. Pero never ko silang kinakapuotan. Amen? So tayo hindi tayo kakapuotan ng Diyos kung anak niya tayo. Kaya sabi niya, ako'y paparamon. Upang ipaganda ko yun lang. Dakong kalalagyan niya. At kung naipaganda ko yan, siguro pinsin na yung brad eh. Mga tulad sa akin natin, parang pinsin na. Pag napaganda ko yung dakong kalalagyan, ako'y babalik. Saan ang ating meeting place? Alapaat na. Yan ang rapture. Yung second coming, touchdown, di ba? Kasama naman tayo doon. Kasama tayo bababa. Amen? Ang aking pinag-brother sa future event. Okay, so, kapatid, napakasarap ng ating, yan ang ating future. The best is yet to come. Patapos mo na kagad ang bahay mo, baka mag-rapture na. Hindi ba natin mapapablessing yan? Okay. Kasi ipapabless ko na yung bahay mo sa langit. Baka i-blessing natin doon yung bahay mo sa langit. Kaya sa Panginoon, i-bless ko na po yung bahay mo na iwan sa lupa. Ayun mo ba? Exciting? Totoo yan. Hindi yan kwentong kutsero. Nasa Bible yan. At ang sinumula ng Panginoon, tatapusin niya lahat. Tudada. At salamat sa Panginoon na bilang ka. Ngayon, anong gagawin? Ano yung respond? How do you respond? What is your response? Save na ako. Salamat sa Panginoon. Tulong-tulong na lang ako nito. Antayin ko na lang. Yes, magantay tayo. Pero huwag tayo matulog. Magantay tayo. Magtrabaho tayo. Double time. Si Satan nag-double time. Alam niyo naman kasi Satan ang kanyang takot. Ang kanyang katapusan. Gusto niya Satan, mag-double time siya para marami siyang may sama doon. Pero si Jesus Christ tayo, mag-double time tayo. Marami tayong may sama sa langit.
lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi po punasan ng Panginoon ang luha natin kung nasa langit na tayo, hindi mo ma-enjoy yung langit. Imagine mo, for eternity, naalala mo yung anak mo sa impyerno. Naalala mo yung kapitbahay mong nagpapautang sa iyo sa impyerno. Anong konsyensya, di ba yun? Buti sa Panginoon, papakalin mo niya yan. Pero kung natin kain na gano'n, kaya papakalin niya, baka naman, habang nando, hindi, for eternity, ikaw ang sinisis ng mahal mo sa buhay. Itong aking anak, itong aking nanay, itong aking kapatid, alam niya ang solusyon. He met Jesus Christ personally. Pero bakit hindi niya ako pinulit? Bakit hindi niya ako pinilit? Bakit hindi niya ako pinulit? Kung mangutang siya, ang kulit-kulit. Pero itong kanyang gusto mag-share sa akin, konting rejection, tumitigil na siya. Ano po ba? So yan, it's between you and God. Hindi ako nag-guilty tripping dito. Sinasabi ko lang yun, ano ang ating destiny at ano ang destiny ng tao hindi tatanggap sa Panginoon, samantalang pwede naman natin silang i-share. Ngayon, after ng lahat ng ating ginawa nag-share, after ng panahon natin at tapos sa ating generation, pinili pa rin nila ang impyerno, wala ka na kasalanan. Kasi pinili na nila yun. Pero isang napagkakalam nyo, minsan, nag-aantay din mga kapatid mo, kung talagang totoo ang nakita mo, kung totoo yung Kristo sinasabi mo, eh huwag mo akong tatantanan. Pero pagka tinantanan mo ako, hindi mo ako pinapasin, sabihin ikaw mismo hindi ka convinced doon sa paniniwala. Minsan may mga tao ganyan. Sisubukan lang nila kung gaano ka patotoo doon sa iyong paniniwala. Ako, praise God, lahat ng mga kapatid ko, safe na. Nakahuli nila yung aming kuya. After 62 years, pero na, tumanggap pa rin sa Panginoon. Hindi po yun yan lahat. Amen? Pero marami pa rin akong assignment. Marami pa rin akong gusto mo i-save sa impyerno. Mga tita ko, mga pinsan ko, mga classmate ko, nung high school ko ako, hindi naman nila sa Kristiyano. Ngayon, nahihiya ako nung high school ako. Ngayon lang nalalaman, nakita ko sa Facebook, pastor ko rin ang aking classmate. Pero noon, Kristiyano na ako noon. Kasi nahihiya ako. Yung po ako sa pinagsisiyempre ng high school ako, hindi ako po. Pero yun ay kahiya-hiya din. Yun ay nagsisisi po ako sa mga Panginoon. Amen? So, ang ating solution, gospel, Jesus Christ. Yan na nag-stop sa atin, yan ang magsusolve yun. Magsasalve sa mga kapitbahay natin. Yung nga sila tatantanan sa manalangin, and then, mag-pray, and then mag-share. Yung matalino mag-share, hindi yung masyado makulit. Hindi yung nakakainis. Pwede naman hindi nakakainis, pero consistent. Consistent. Ginawa na sa Gina noon, lagi siya nagpapakain sa bahay nila, papamerienda. Ngayon, may iglesia. Imagine mo yan. Sa pamagitan ng iglesia ito, ilan kaya ang nailigtas natin sa pamagitan ng gospel. Amen? So, hindi na nasayang ang ating buhay. Ako sabi ko kung kukunan ko ng Panginoon ngayon, siguro medyo masesaya na ako eh. Okay, kasi at least, hindi man buo ang buhay ko, at least, yung alam kong tama, bago man ako kunin ng Panginoon, yung natitira kong buhay, ginagamit ko na sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, tayo lang tayo tumayo, magwawakas tayo doon, magkakaroon tayo ng konting wala tayong preaching, yun yan. Tayo lang tumayo, magparay tayo. Isugo natin ang ating buhay sa Diyos na buhay, para hindi po masayang yung natutunan natin, hindi masayang ang good news, hindi masayang ang panahon natin, sapagkat sa langit, hindi tayo pwede mag-share ng gospel doon, dito lang. Kaya ang aking challenge, ang pinapanalangin namin ng mga elders ninyo sa aming prayer meeting sa online ay kaluluwa. Magdala tayo ng maraming kaluluwa sa pangalan ni Jesus Christ. Panginoon, salamat po sa inyong perfect plan. Kahit na partially or bahagya lang, binasilip niyo sa amin.
this is your wisdom na ibigay niyo sa amin for today. Panginoon, pinagsisiyan po namin ang aming laxity, ang aming pagiging relax, masyado. Walang urgency, walang concern. Sisisi po kayo, Panginoon Diyos. Have mercy on us. Lord, give us the burden, the fire in our souls. Para, Panginoon Diyos, ang pag-ibig ni Kristo na ibinuhos niya doon sa krus na Kalbaryo. Panginoon, para sa taong mapapahamak sa impyerno, ay maghari sa aming mga puso upang ito, Panginoon Diyos, ay itulak kami sa pagpapahagi ng mabuting balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat mananampalataya. Good news. Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego o mga Hentil na tulad namin, na dati walang pag-asa. Subalit dahil sa gospel, sa biyaya ni Jesus Christ, nagkaroon kami ng pag-asa. Therefore, O God, we commit ourselves. We want to be of use and of value doon sa mga pinapahalagaan ninyo. We want to align ourselves, our time, even our resources for that single purpose of reaching out sa mga taong patungo sa impyerno. Anytime na mamatay sila without Christ, directly straight to hell. Panginoon Diyos, give us the burden today, we pray, because you always hear us. You always heard our prayers. Lord, this time, our one prayer request, burn our hearts for the gospel so that we will have the active participation in the marching of your soldiers sa mga taong nagsisave ng kaluluwa. We want that. We want to see GGC doing just that. Saving souls by the power of the gospel of Jesus Christ. And that power is the only power of God unto salvation. Thank you, Lord. This we pray. The most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Basta po tayo sa ating Sunday School. Ngayon naman po, bago po tayo tumango sa ating Lord's Supper o sa ating banal na kapinan, doon natin hindi po tayo makatayo para sa ating praise and worship.